Isang babaeng German ang nilitis na inakusahan ng pagpatay sa isang babaeng kamukha niya para pikiin ang sarili niyang kamatayan sa isang kaso na tinatawag na doppelganger murder. Si Sharaban K, 24 na taong gulang at kasintahan niyang si Sheker K na 25 taong gulang ay pinili nila umano ang biktima na kapareho ang mukha ni Sharaban. Sinasabi ng mga taga-usig noon na binalak ni Sharaban K na magtago at magsimula ng bagong buhay, ngunit nahuli siya kinabukasan. Siya at ang kanyang kasintahan na pinaghihinalaang kasabwat ay itinanggi ang mga paratang. Ayon sa mga papeles ng korte, ang German-Iraqi na si Sharaban K, 23 taong gulang noong panahon ng pagpatay noong August 2022 ay naghanap ng mga babaeng kamukha niya sa Instagram at pagkatapos ay sinubukang makipagkita sa kanila sa kabila ng iba't ibang pangako. Sinasabi ng mga taga-usig na ang biktima isang 23 taong gulang na babaeng Algerian at ang pangalan ay si Khadija O. Pinangakuan umano ng libreng paggamot at pagpapaganda sa isang beauty salon. Siya ay dinampot sa bayan ng Ipingen sa South Germany at pagkatapos ay dinala umano ng dalawang akusado patungo sa Ingolstadt, Bavaria, Germany. Sa daan pa lang, sinasabi ng mga taga-usig na ang biktima ay sinaksak ng 56 na beses or 56 times at tinamaan umano mula ulo hanggang katawan. Pagkatapos ng pagpatay ay inabandona ang biktima sa isang kagubatan sakay ang itim na Mercedes sa kotse ni Sharaban K. Nang matuklasan ang bangkay, una nang naisip na si Sharaban K mismo ang namatay. Gayunpaman, siya at ang 25 taong gulang na si Sheker K ay naaresto bilang mga sospek sa kaso kinabukasan. Ang pamilya ni Sharaban K ay sinasabing nagmula sa isang Yazidi community sa Hilagang Iraq at ang ulat ng German media na ang kanyang bigong kasal ay maaaring ang motibo para sa kanya upang subukang pikiin ang kanyang sariling kamatayan. Pagkatapos ng pagsusuri sa karagdagang ebidensya, kabilang na ang mga panayam sa mga testigo at chat log, nagsampa ng mga karagdagang kaso ang pulisya laban sa magkasintahan. Ang magkasintahan ay pinaghihinalaan din ng pagkuha ng isang contract killer para patayin ang kapatid ng kanyang dating partner. Gayunpaman, ang sinasabing hitman na nakatanggap ng deposito na 5,000 euro o mahigit 3 million pesos Philippine currency ay hindi nagsagawa ng pagpatay. Ang mga paglilitis sa unang araw ay makabuluhang naantala. Nagtalo ang mga abogado ng depensa na walang makatarungang paglilitis dahil ang mga taga-usig ay nagsumiti pa kamakailan lamang ng karagdagang dokumento kung saan ang depensa ay nangangailangan ng karagdagang panahon upang suriin. At sa huli ay humiling ang depensa ng tinatawag nating suspensyon ng paglilitis. Sa ngayon ay patuloy pang nililitis ang kaso sa Germany. Sa inyong palagay, kung may makikilala kayong tao sa internet at makipagkita, ano ang mga dapat ninyong gawin upang maiwasan ang posibleng kapahamakan? Sana ay nagustuhan ninyo ang napapanahong kwentong krimen. Maraming salamat.